Hi, Mark. Hello. Um, I'm Janice Fajardo, and I'm currently taking Bachelor of Science in Psychology at the Ceresol University. And you are from? I'm from STI. I'm taking Humanities and Social Sciences as my strand. Yeah. So, thank you for accepting my invitation. You're Thank you so welcome. It's much. a pleasure for me. Kumusta ka? Okay naman. Ikaw yung galing na sa school? Yes, after kakatapos na ng school namin. Okay. Mga ilang weeks na kayo nag-start sa school? If I'm not mistaken, going to 3 weeks pa. Okay. By the way, ilang taong ka na? I'm 16 years old. 16? Yes, grade 11 student. Okay. Ano po yung nakuha mong strand? I chose Humanities and Social Sciences because I want to follow my sister's step. Inspiration ka talaga. Yes. Bakit mo pinili yung strand na yun? Ang ganda mo. Thank you po. Ikaw din. Pinagkakaabalahan mo ngayon. Ang pinagkakaabalahan ko lang ngayon is yung ma-achieve yung mga dreams ko step by step. For example, ngayon, ang dinideal with ko ngayon yung pag-aaral ko. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para makuha ko yung buhay na gusto ng parents ko first. Okay, that's good. Speaking of your family, kamusta yung relationship mo with family? Okay naman. Sorry, by the way, lahat ng sinasabi mo dito ay recorded. I'm sure aware ka na doon. Yes. Okay, and lahat ng pinag-uusapan natin dito ay confidential. Is that alright? Yep. Okay. So, what's your question again? Kumusta naman yung relationship niyo ng family? Well, actually, at first, si mama, hindi siya favor sa na mag-uniform. Mag-cross siya sa school namin. But our school said na pwede naman na ina-allow naman nila yung mga LGBT to cross-dress during school hours. So, actually, nag-away pa nga kami ni mama. Nag-away kami ni mama kasi hindi talaga siya in favor. Parang she wants me to respect the school kahit naman na pumayag yung school na mag-ganon. Parang hindi pa rin naman in favor. Tapos si Papa din, hindi siya in favor. Pero nung tumagal naman na, wala na sila nagawa. Kaya okay na rin sila. May kapatid ka? Yes. Kuya? Yep. Sumama ba yung pakiramdam mo? Or ano ba yung na-feel mo? Yung ganun yung naging pananaw ng magulang mo sa gusto mong gawin? Siyempre nagalit ako. Siyempre, di ba, parang yung decision mo against yung parents mo sa'yo. So, at first, nagalit ako. Actually, nag-away kami ni mama nun. Pero, yun, inintindi ko na lang yung ano ng mga parents natin. Alam mo naman yung mga parents. Parang, they just want you to protect from everyone, ng mga bullies. Pero for me naman kasi, hindi naman ako nagpapa-apekto sa mga bullies. Ayun. Parang gusto, ang na, sama ng loob mo sa parents mo, parang wala, hindi naman, parang for you, hindi naman masama yun. Wala ka naman ginagawa masama sa ibang tao, or ano. Kaya parang yung nagiging reason kung bakit sumasama yung loob mo sa parents mo. Okay. Well, ganun talaga kasi minsan, di ba, sa life, hindi naman natin mapiplease yung mga tao na maintindihan kung ano yung naiintindihan natin. Di ba, may mga sarili-sarili silang perspective. So, bilib ako sa'yo kasi na-handle mo siya ng maayos. Ano lang ako, curious lang ako, ano yung naging coping mechanism mo sa ganun? Di ba, nagalit ka, siya, ngayon naging okay na, di ba? Paano mo yung parang kalaban mo yung family mo? You mean kung paano ko na-handle yung gano'n? Yung gano'n situation? Yeah. Well, paano ba? Kasi parang inintindi ko na lang sila. Parang, imbis na
kalabanin ko yung side nila or what. Parang tinignan mo na lang yung Good side. Yes. Parang, inintindi ko na lang kasi at some point may mga point din naman sila. Kaya, ayun, inintindi ko yung mga ano nila, pero pinaintindi ko rin yung side ko sa kanila. Tapos ayun, nagkaintindihan naman kami at the end. How about your school? Kamusta naman? Naging okay naman? Yep, at first, I was alone in school. Like, everybody's having their lunch with their friends. Tapos ako yung naiwan lang sa room. Ganun ko talaga. So, ayun, medyo feeling alone ako. Kaya medyo nung una hindi siya good. Pero nung tumagal naman, nagkakaroon ako ng friends. Well, that's normal. Yeah. Kasi ako, nung sa college, share ko lang din. Nung college ako, nung first week or nung first month, sem, unti lang yun. As in, parang kakilala ko lang sila academically. Pero wala talaga ako yung as in group of friends. Ganun naman talaga sa simula, di ba? Yeah. Pero, you know, sa paglipas sa mga araw, maliliit mo din sila. Kung saan alam mo yung nafe-feel mo na, ay, I belong here, dito, gano'n. Yes. Ngayon, kamusta naman yung mga friends mo? Ngayon, ito na, nagkakaroon ako ng konti-konting mga friends. Nagkakaroon ako ng friends kapag um, may mga palipat kami ng rooms. For example, nung nag-test kami sa ComLab, Computer Laboratory, nagkaroon ako ng seatmate. Dalawa sila. Isa sa left, tsaka isa sa right. Tapos, nagchika-chikahan kami. Naging friends kami na sila. Tapos, nagkaayaan kami, sabay kami magla-lunch. Tapos, ayun, conversations. Nilalabong yung Yes. friendship niyo sa lang. Ano yung parang challenges na kinakaharap mo sa school na yun? Diba, kasi parang na-discuss mo yung more on positive, parang, ay, welcome ako dito. Ganyan. Kasi, na, before ba, nung high school ka, or maybe nung elementary ka, gusto mo na ba talaga, yung magsuot ng uniform ng babae, gano'n. Kasi parang, sa pagkakakwento mo ngayon, parang, ay, salamat, ganyan, na this institution, alam mo yun, pumapayag sila ng cross-dressing. Ano mo na ba yun? Parang dream mo, yung gano'n. Yes, since I was young, isa talaga ito sa mga dinidate din ko in the future na parang na kapag nag-aral na kami, kapag tumanda na ako, pag nag-aral na ako sa mga gantong year na pwede ko nang masuot yung mga girls uniform or girls clothes. So, ever since talaga, dinidream ko na siya. Kaya I'm so happy na nakakamit ko na siya ngayon. Kamusta naman? Ano yung challenges na negative side na nangyayari sa Actually, yung negative lang naman na nangyari sa akin nung na-achieve ko na yung dream ko na to is yung against nga sa akin nga yung parents ko na hindi sila in favor na mag-process ako kasi nga they want me to respect the school policies even if na inallowed naman ako ng prof namin or ng prof doon or school administrator dun sa school, parang hindi pa rin siya talaga in favor kasi siguro nung lumalaki siya, puro judgment sa mga gays. Kaya, medyo protective yung parents. By the way, I'd like to commend you because, alam mo kahit nasasaktan ka, syempre, sino bang hindi masasaktan kapag parents na yung kalaban? Yes. Pero parang, mas pinili mo pa din i-respeto sila and, alam mo yun, tignan yung pinaka-bright side kesa dun sa manatili ka dun sa, kasi alam mo yung, di ba kapag punong-puno ng negative yung utak natin, doon na mabubuo yung galit, diba? Yes. Parang, alam mo yung, buti na lang, no, hindi ko mo, na-handle mo to ng maayos. Kasi at the end, sila pa rin naman yung family mo. Sila naman yung parents mo, so you have to listen to them. Sila yung mag-guide sa'yo. Kaya, at saka sila kasi yung parents mo, so parang, wala kang magagawa kundi makinig na lang or ano, try mo na lang intindihin para magets mo yung problem niyo para maging okay kayo kasi they're their family so you have to love each other, listen to each other to fix your
any problems or arguments. Kaya yun na lang. Pinaging ko yung bright side ng That's point ng good. mga parents ko. Alam mo, napansin ko, ang girly-girly mo. Ang ganda ng makeup mo, ang ganda ng outfit Yes. mo. Ano bang, curious tuloy, anong hobbies mo? Ang hobbies ko kasi is, actually, gumala. Yun talaga yung hobbies ko. Gala ko ng gala kasi parang ayun yung stress reliever ko. Kumbaga, therapy ko sa mga tiredness ko, sa mga drain moments ko. Ngari, pag nag-drain ako, ano kasi, nowadays, kasi parang, yun na may mga, may mga sad year ka, ganun, parang having a That's true. problem kasi new school, 'di ba? So, uuso dyan yung social anxiety mo. Mm. Parang, you're in a new school, new student, new people around you. So, ayun, sa mga ganong eksena nade-drain ako siyempre. Feeling ko, everybody hates me kahit naman hindi nila wala silang pakialam sa akin. Parang yung nafe-feel ko, they hate me kasi parang hindi ako nakaka-receive ng good treatment for them. So, ang hobbies ko talaga is gumala at mag-window shopping. Okay. So, what's your ambition? Um, my ambition is um, to be top of this school year. Okay, it's a wonderful goal. Yes, You want to be achiever. a cheerleader Yes. with high honor. Yes. Okay? Mm, Kasi sa tingin ko, kapag nagkaroon ako ng top or graduate ako ng with honor or with high honor, parang ayun lang yung key ko para mabura lahat ng pagod ng parents ko. I want them to be happy kahit na, you want you know, them may to be mga, proud. yeah, yung parang mabubura lahat ng pagod nila. Siyempre, our parents, they are They so work hardworking, for 'di ba? So, parang gusto ko naman pagaanin yung loob nila and I know naman by that na mawawala, parang isang iglap lang mawawala lahat ng pagod nila, sacrifices nila, kaya ayun, gusto kong palitan or suklian yung hard work nila for us. Okay. Kung meron ka kinakatakutan, ano yun? Mm. Ang kinakatakutan ko is, Actually, parang ano na kita na parang, may kinakatakutan ba to? Pero alam naman natin na wala namang tao na, na perfect talaga na. yes. Kasi parang, ay, strong girl naman ito. Ganun yung image mo eh. So, curious ako. Ano yung kinatatakutan? Ang kinakatakutan ko is yung mawala yung parents ko, syempre. Syempre, kahit naman na anong circumstances na pagdaanan mo, andyan yung parents mo for you. So, parang sila yung shield ko para sa mga problems ko na napagdaanan. So, kunwari, mawala sila at sana naman wag mangyari. Siyempre, para ma-feel ko na back to zero yung buhay ko, walang magpro-protect sa akin, no one will guide me kapag nandun ako sa situation na hindi ko na kaya, I'm drained, di ba? Wala nang mag-a-advise or something. So, kinakatakutan ko yun. Mawalan ako ng family or even friends. Friends? They are my shield. Eh, paano kung one day, magkaroon ka ng problema sa kaibigan? Problem na mahirap na isolve. Actually kasi, siguro nakadepende yan kung friend mo is bago pa lang. So, hindi pa full yung love mo. Siguro kung ganun, kung hindi pa full yung love ko or kung sino man yung may kasalanan. Kunwari, for example, yung girl or yung friend ko yung may kasalanan sa away namin, argument namin, I will let them to apologize to me. Siyempre, bakit naman ako mag-apologize kung hindi naman ako yung may kasalanan? I won't tolerate that na parang, yung ganon, gusto ko matuto siya na mali siya, na siya yung mag-apologize, hindi ako yung mag-chase sa kanya. No, I won't let that to happen. Pero, kung ako naman yung may kasalanan at alam ko naman na mali talaga yung gawa ko, offensive or something, I will apologize. Siyempre, kailangan nating maging mabuti or something. Kaya, pag may nangyaring ganun, mag-a-apologize ako sa kanya na sana mapatawad niya ako, give me a second chance, ganun.
What is your biggest heartbreak? Um, my biggest heartbreak was back when I was in grade 10 na actually na triple kill ako nito kasi yung first ko nito, nawala ako sa honor. Nawala ako sa honor. Tapos, yung pangalawa ko, um, ano kasi, at that time, parang pinaplano nila yung prom. Or yeah, prom. Tapos, sinabi nila na bawal daw yung mag-cross-dress sa prom. At prom night. So, bawal akong mag-gown or bawal akong mag-cross-dress or to wear long hair. Hindi na allow yun. Kaya, at tapos yung pangatlo naman, yun, nag-away kami ng mami ko kasi parang na-disappoint siya sa akin kasi nawalan ako sa top. So, nag-breakdown ako. So, for me, that's my biggest heartbreak kasi sunod-sunod talaga siya like in 1 week, tatlo sila bumagsak sa akin. So, ayun, nagkaroon ako ng kaya ako nag-breakdown ako. Tapos nung nag-breakdown ako, ayun, naka-move on naman ako. Thank God. Yung sinabi mo, heartbreak, biggest heartbreak mo, ano yung mga na-feel mo na parang kakaiba na, kakaibang pakiramdam, kakaibang pain, kakaibang behavior mo na nabago because of that? Siguro, at that circumstances that I faced, they made me stronger. Mas lalo nila akong pinatibay, mas lalo nila akong, pinalawak nila yung mindset ko. Marami akong tutunan dun eh. Ayun nga, so parang ginawa nila akong matibay na kahit na anong pagdaanan ko or something, I have to be stronger kasi walang magagawa yung iyak ka lang ng iyak. Kunwari, you're having a, You mentioned iyak ka na iyak. Nangyari na sa'yo. yes, Anong nararamdaman mo? And what is the reason behind that iyak? masakit yung iyak talaga, syempre. Hindi ka naman iiyak siguro kung hindi ka na nasasaktan, di ba? For example, manonood ka ng drama or whatever, movies, gano'n. Iiyak ka siya kapag nakakaiyak yung scene. So, Yung pain. yung problem, marami kasi ako nagiging problem talaga. Ano yung pinaka-worst na nangyari sa'yo because of that pain? Ano yung naging impact sa'yo ng pain na yun? Ano yung pinaka nagawa na bali sa sarili mo na na-realize mo ngayon, Ng pain bakit ko ginawa to sa sarili? Yes. nung Because of pain, the pain. yung Yung anything. nag-suffer ka, ganun. Can you share it with me? Yung kanina ba? Hindi okay. Kailan? What do you mean ba? What I mean is, di ba may naramdaman kang pain, sobrang, yung pain na magbigat talaga. Ano yung naging impact sa'yo ng pain na yun? Ano yung naging impact sa'yo ng pain na yun? Kasi yung sinabi mo kanina, positive impact ng pain. Ano yung nagawa sa'yo ng pain na yan? Pinalakas ka lalo, di ba? Pinitibay. What about yung negative? Ano yung yung sarili mo talaga yung nag-suffer? Okay. So, let's start with this. I don't know what year is this, pero before, I have a friend na nagkaroon kami ng same crush. Tapos, nagkaroon na fell in love din siya dun sa guy na crush ko din. Then, yung guy at saka yung girl, parang silang nag-flirt or something, ganun. So, at that time, cry ako ng cry kasi syempre, di ba, yung crush yung best friend mo, tapos yung best friend mo, crush din yung crush mo. So, masakit talaga yun, di ba? So, umiyak ako noon, siguro, good for 1 week akong iyak ng iyak. Yeah, yung negative doon, yung negative doon is yung parang na-insecure ako. Parang na-insecure ako sa sarili ko na, am I not enough? Am I look so bad? Or, Question mo na yung yes, value mo. yes, Because kina-question of ko na yung value ko. Parang yun lang naman yung negative vibe doon. Yeah, pinag-question ko. Tapos, actually kasi I'm so fat at that time. So, parang,
hindi na ako masyadong kumakain nun kasi nga, iyak lang ako ng iyak, nilalabas talaga lahat. Kahit nandyan yung family ko downstairs. So, ayun, iyak ako ng iyak. Ayun yung negative vibe or negative side ng time na yon. Pero yung positive energy naman or vibe was hindi ako nakaramdam ng galit sa friend ko. I don't know, I also don't know why. Kumbaga, hindi talaga ako nakaramdam ng galit or something. Parang, imbes na intindihin ko yung galit ko, mas inisip ko pa rin yung friendship namin, yung pinagsamahan namin kasi hindi siya biro. If I'm not mistaken, mga uh, decades na decades na rin yung tinagal namin ng friendship namin na yun. Kasi she is Tagal, one of my childhood friend kasi. Kasi neighbors lang kami. So, ngayon, parang naging best friend kami hanggang sa tumanda na kami. Tapos nangyari na ngayon. Parang after all of that, hindi ko talaga inisip yung anger ko sa kanya. Never mo siyang hinate. Yes, never ko siyang hinate. Kumbaga, imbis na magalit ako sa kanya na lahat, pinili ko na lang umiyak at mag-move on. Kasi naniniwala ako na pag iniyak mo nang iniyak yung problema mo, mawawala lahat ng pain sa heart mo. Pero, minsan, maaalala mo siya, pero hindi na siya kasing sakit during at that time. So, ayun, iniyak ko na lang iniyak at mag-move on na lang ako. Kasi wala naman akong magagawa kung awayin ko pa siya eh. Gano'n na yun eh. Ano magagawa mo? Marami pa namang lalaki, di ba? So, move on, gano'n. Thank you, next. Sabi nga ni Ariana, di ba? Thank you for sharing your thoughts and also your experiences in your life. Isang karangalan yun for me na malaman ko yung malaman ko isang buhay na tayo, mga challenges, yun, diba? Kasi, alam mo, minsan sa pag-usap natin ito, natututo tayo sa isa't isa. Yes. Like for example, today, may natutunan ako sa'yo, may natutunan ka din sa akin. So here we go again. I just want to say thank you. I'd like to express my gratitude to you for allowing me to know your experiences, your thoughts, your story, your beautiful story. Wow. Isang karangalan sa akin na isa sa mga taong nasabihan mo ng mga ganyan bagay sa buhay. I'm actually, hindi ko paradox na iyak ako sa mga paglalabas ko ng mga literally. I'm honored to be interviewed by you, of course. Siyempre, after all of that circumstances that I've faced, majority of them, wala akong napaglabasan or nakausap, someone to talk to ng problem ko. So, I'm very thankful na may nalabasan na ako or may nakausap na ako ng mga problems ko at pinagdaanan ko. So, thank you so much. You're welcome. Thank you. So, I think that's all. Thank you so much. I just want to say thank you very much. You're welcome.